guys. Ay, bongga, nagmumukhang malaki yung, maiba na nga yung ano, iba pang napansin. Sa totoo lang, ano lang yan. Bra lang yan. Ganda pala nitong bra na to ah. Kuha kayo ng bra na may foam. Maglalagay ako dyan sa affiliation. So, ang topic ngayon is, oh gosh, you have to really pray to God. Yung nasa paligid nyo, pamilya, neighborhood, community, or kung ano mang nasa loob ng bahay nyo, or yung bahay mismo, for 100% protection sa Diyos. Lalong-lalo kung sinimulan mo na yung pag-welcome sa pagkilala sa Kanya, spirituality, yung mirroring yourself, shadow work, pagkilala sa katotohanan, yung totoong human rights, yung totoong dapat gawin ng tao at hindi gawin ng tao. Yung mistakes mo, accountability na tinatawag na, or aminin sa sarili, or reflection, lahat-lahat yon kailangan ng kaakilap na prayer and asking God 100% protection. Meron ako actually yung pinost sa aking other social media na sa Facebook na within 3 days, pinost ko yung kahapon. So, pangalawang araw to. May mangyayari sa mga involved. And, what siya Parang, parang nafe-feel ko involved din ako doon ah. Yes. Because of this purpose task. And even though yung pinaglalaban natin is totoo at may Diyos talaga na kailangan nating magbago na ganito, ganyan, yung evil eye nga nila at energy na pinaparamdam na nonsense, walang kwenta. Anong pinagsasabi mo? Yung galit sa'yo, insecurities na lumalabas. Kasi sa healing, shh, nagsasalita ko, meatloaf. Shh. Dalawa actually yung dog namin. Yung isa malaki, yung isa ito. Basta maliit. Kinuha ko siya kasi for sure para maasikaso yung malaki. Yung pinost ko na yun, yan, yung healing na yan is mararanasan mo yung paano parang maipanganak ulit, stages ng ages hanggang bumalik ka ulit sa pagiging adult na parang yung physical mo na age is papatas sa spiritual age mo. Yung pinanganak ulit is yung spiritual mo, spiritual being mo or energy sa healing na yan na mangyayari. So parang pinanganak ulit at ma-experience yung stages ng pagkabata para maiayos yung hindi maiayos yung makilala mo yung sarili mo, maiayos yung emotional knowledge, maiayos yung personalities, characteristic, manners, attitude, pero meron pa rin naman ikaw kung dati ka bang isang mabuting tao. Doon din makikilala kung sino ka ba talaga. Kung isa kang mabuti dati, ganun pa din. Kung hindi, yan, marami kang gagawin na accountability for mistakes and sins. And, ito na. Yung pinus ko doon is about our dog. Kasi sabi ko, nung una, rabbits na naman namin, mga 11 or 12 na piraso na rabbits ang namatay doon. Kasi alam namin kung paano sila mamatay. As in, titigas sila. Pero yung mga yun, namatay nga, pero pag angat mo ng ganun, lupay-pay siya. Ibig sabihin, parang hinagis-hagis na ganun yung rabbit. Kaya nag-crack-crack yung mga bones. Kaya pag iaangat mo siya, parang nagbe-bend-bend na kulang na lang iiyug-yug mo nagaganon siya. Kunwari ito, nagaganon. Pag napatay naman ang rabbit, kahit iyug-yug mo yan, ang tigas-tigas katulad nitong ballpen na to. Iwan ba namin kung ano nung mga gumawa nun? Insecurities, envy, jealousy, ewan ko. Kasi bilang isang bata at babae, na may natitrigger kang something sa isang tao na hindi natin alam, dapat sila mismo ang may trabaho nun para i-reflect yung kung bakit nararamdaman nila yung insecurities na yun, envy, jealousy. Hindi natin trabaho na parang nag-trigger nun. Ang trabaho lang natin is aaminin natin na may natitrigger tayong tao kahit wala tayong ginagawa. Na lead to harassment. Yun, isa yun sa harassment. May pinaparating na meaning yun. Means, gusto kang paalisin doon or yun na rin yun. Gusto kang paalisin. Paano mo naman paalisin ang isang tao kung yun ang bahay nila, yun ang ano nila? Sige, akin na yung pera para umalis ako. Umalis yung mga ganun, katulad kong tao. Kung ayaw na ayaw yung nakikita yung katulad naming tao. Kasi let's differentiate
two kinds of people. Yung isang tao na kayang i-accumulate, i-balance yung mga emosyon, stress, depression, anxiety na dumadating or problema na dumadating sa buhay niya na parang hindi mo parang sa physical nakikita mong walang problema. At ang taong hindi niya alam ang gagawin niya sa problema niya, lalong-lalo kung merong taong nakaka-trigger doon sa problema na yon. And maglilid pa siya ng actions like chismis or actions na katulad ng ginawa nila sa rabbits namin or any evil deeds na actions na magpaparating sa taong yun na ayaw kita. Umalis ka. Wala kang kwenta. Pwede nga salita na kunwari may kausap siya, may katabi siya, kinakausap niya, pero andun ka na narinig na ikaw pala ang pinapakinggan. Energy knows. Alam natin kung sino nagpaparinig sa atin at matitrigger yung emotion. Pero, pag emotional knowledge ka, at wala kang pakialam sa mga sinasabi nila, at hindi ka emotional na tao, kaya kailangan natin, as katulad nating tao na very emotional and natatamaan, agad-agad, kahit alam nating hindi tayong ganung tao, madaling masaktan, i-accept lang yan, mag-reflect bakit natamaan ka doon sa sinabi ng tao yun. Tapos kahit tawa, natamaan ka doon sa tawang, hindi mo naman maintindihan kung tawa na ng iinsulto or tawa na. Tumatawa talaga kasi meron yung tawa na ng iinsulto. Maintindihan actually ng energy yun. I-accept, reflect, tapos aminin sa sarili na nasaktan ka doon. Dumating ang anger, hurt, at insecurities. Kasi mararamdaman din ang insecurities doon na bakit na-hurt ka doon. Iba din yung insecurities na na-insecure ka nga sa tao na nagbigay ng trigger ng iyong pains and traumas. Sakit na lalong pinalala yung sakit and hurt. And, pupunta din tayo sa katulad nito, yung knowledge kung paano ka makipag-usap and sharing. Kasi iba talaga ako makipag-usap ngayon. Nadadagdag ang spirituality kung anong connection beyond more and parang itong topic ko na to. Kung bakit sabi ko I am involved. I'm starting to explaining it why I'm involved. So kasi sabi ko doon kung hindi mag-accountable yung gumawa nito sa aso namin, yung malaki na tinutukoy ko para maasikaso ng kapatid ko. Kasi pumunta kami ng vet, almost 7,000 plus yung nagastos namin. OMG, bankruptcy. Ito ang sample ng tinatawag kong bankruptcy na darating sa buhay mo ng gawa ng ibang tao. So, yung magiging partner ko, dapat maintindihan din kung may gustong pumasok sa as maging partner ko. Kasi mararanasan ang mga ganun na senaryo sa ibang tao or spirituality. Yung bad occult na tinatawag nila. Iba din yung cult kasi isang grupo ng tao physically. Yung occult is natural na evil deeds ng ibang tao na hahadlang sa relationship or sa sarili mo na maging isang mabuting tao. For example, itong relationship na tinutukoy ko, may isang tao na hahadlang sa relationship kung nakikita niyang kahit anong problema na dumating sa magpartner na to is nakakayanan ng magpartner, gawan ng paraan yung problema na yun, sa huli, nagawan ng paraan. Or sa sarili, na kahit anong problema na dumating sa'yo, na maglilid ng stress, depression, anxiety, na parang maglilid lang din ng ikukulong mo na lang sa ang sarili mo sa isang sulok or kwarto, at iiyak, din hindi ka na gagawa ng house chores, or iiwan mo na yung dreams mo, yung mga pangarap mo, purpose mo sa buhay mo, hahadlang ng pansariling growth din, emotional growth, personality growth. Din ang aatupagin mo na lang is lagi na lang yung hurt na nararamdaman mo, pains and traumas. And sasabihin mo na, bakit na lang laging ganito? Maglilid pa ng, kasi lagi mong naririnig nga ang Diyos na andyan. Meron ba talagang Diyos na maglilid ng ganun na pag-iisip? So, naway maintindihan ng mga taong kausap ko kung minsan nadadagdagon ko ng something new to their own knowing and ears. Kasi kailangan talagang idagdag yun. Kung bakit nangyayari ito sa'yo, nangyayari yung ganitong part, doon naman talaga nakakonek eh. So, yes. So, before the third day to happen, kasi malaking strike yung darating na consequences sa mga taong yun na involved sa kasi it's too much already. Hindi lang isang beses, maraming beses.
yung rabbits nila na ano, hindi lang sa part na yun na may mga ibang rabbits pa na biktima, meron pang pinugutan ng ulo, ano pa, meron pa yung feeling mo may nanunood sa'yo pag naglalakad ka ng mamata, meron pa yung pag tinitingnan ka ulo hanggang paa, wala kang kwenta, ano pa yun, na parang ang perfect naman nila, hindi mo naman sila tinitingnan ng ganun, nananahimik ka lang naman, ang pinoproblema mo lang naman yung emosyon mo, paano mo gagawa ng paraan yung problema mo. So paulit-ulit kong sasabihin to na kung ano man, no, kung ikaw yung taong wala ka namang iniisip or sinasabi sa ibang tao ng hindi maganda, pero well, pag nasa pinsintromas ka, kung hindi ka ganung tao, meron at meron ka masasabi pero sa sarili mo. Kung isa kang tao na ayaw mo pa rin i-involve pero umiiral ka sa involve ang ibang tao pero umiiral ka sa pinsintromas, anxiety, depression, stress, yan, i-involve mo yung sarili mo na bakit ganito, lagi ang experience ko, bakit ganito, binagsakan ako ng problema ng mundo, and i-involve mo din ang Diyos kung alam mong mas parang iisipin mong malaki ang kasalanan mo sa ibang tao kaya ginagawa mo nila sa'yo yun. May ganung mga tao at iba din yung mga tao na too much love of self yun. Yung too much love of self na umiira sa pinsintromas, mas, ay, bigla tuloy nakalimutan ko yung sasabihin ko na, ano ba yan? Wait. Sa English na lang tayo. Mas blame. Oh, bigla kong naisipin yung Tagalog. Sisisiin mo yung ibang tao. Yan yung too much love of self na umiira sa pinsintromas. Yung blames or sinisisi mo ang bakit na sila ang naging magulang mo, ganun, or bakit mo kasalanan nila kaya naging ganito ka at naging evil ka. Walang ninumang may kasalanan pero sila not you. So mostly lead ng more actions physically evilness to others is those who love themselves more, which is revolving in pains and traumas. Pwedeng mayroon yung not loving yourself na nagre-revolve ng pains and traumas, sinisisi ang sarili through chismis pero hindi niya kayang gawin yung actions. Bibig ang ginagamit. Seems so familiar, na try ko din minsan yun. Pero I guess accountability din yung wow, minsan napapansin ko sarili ko pwede pala akong makasira ng buhay ng isang tao sa bibig lamang. A sample of accountability na hindi rin natin napapansin pero accountability actually pala yun. Kasi napapansin ko din yun sa sarili ko kahit hindi ko pa na-introduce tong healing and cutting curses of general bloodline curse, mistakes, and etc. So, iwan ko kung ilang beses ko din ginamit yung bibig ko para may masira sa sitwasyon or etc. So, ayan, accountability na hindi naintindihan ng mga tao na what? This person is eating its own shit? Sabihin nila. Oo, bakit? Ikaw nga hindi ka marunong kumain ng iyong dumi. Parang dog, di ba? Pero actually nag-advance na ang dog. So meant to be to para mag-advance din yung sila kasi sila ang watcher physical and spiritual din natin, hindi lang cat. Kailangan niyang mag-advance parang representative kasi siya ang meron sa amin or ikaw na nag-advance na tao, kailangan yung mga kasama mo sa bahay is mag-advance din. Sa ayaw at gusto man nila. So tuloy natin. Pag hindi sinisisi yun yung thinking na it's not good to eat your own shit. Nilalait, ayan. Nilalait mo yung accountability na yan. Mas lalaitin ka ng accountability at test. Tignan nga natin kung darating sa'yo yung mga bad consequences and bad karma. Kung wala yung accountability, ulit-ulit na parang cycle na ipapamuka sa'yo na. O diba? Sino mas walang kwenta? Kasi meron talagang hindi naniniwala sa accountability na yan. Mas nilalait nila. At mas gumagawa pa sila ng paraan para may i-blame, yung scapegoat, may sisihin, etc. So, ikwento ko na anong nangyari sa dog namin.
Monday, this week, may pinatay daw siyang ahas. Yung common dito sa atin na green and yellow yung ano, hindi naman venomous yun. Parang yung inan nyo atas yung ulo. Tuesday ng gabi. 2 a.m. May mga kakaibang ano ng aso pag may tao siguro or nakikita beyond more. So connected din to sa nag-welcome kami ng borders na ang business is painuman. So it's like we welcome different kinds of demon every day and this purpose also. This different kinds of evil na it will come in our home. Na-pray naman na yung protection ng house, pero hindi naman natin nakita pala, kaya I've said, I'm involved at that part, kasi ngayon ko lang nakita. And ngayon ko lang din, pinay, still saving the situation itself. Buhay pa naman siya, pero yun yung nakakagastos kami ng 7,000 plus. And pag gumagawa ng ganun na ingay yung aso namin, may involved na ibang tao na pwedeng gustong pumasok sa loob ng bahay or etc. Kasi sa baba, underground, doon kami ano ng basurahan, very open siya, kahit may gate sa harapan na ilak mo para hindi pumasok yung tao. Pero yung mga taong gustong pwedeng pumasok na pwedeng dumaan doon sa may sayote, sabihin mo na mga tanim, kasi pwede naman silang talagang dumaan doon pag hindi ka maarte, or kahit kami nga na medyo maarte na pwede kami nakakadaan na pumunta sa kabilang building na pwedeng, kasi business area din yun, public na pwedeng bumaba, tumaas. Kasi doon din sila mismo susunog ng basura nila sa palikuran. So may nakita yung kapatid ko na parang nahawi daw na dinaanan ng tao. And yung ingay talaga doon sa 2 a.m. na yon is weird. So, chinek nung veterinary doctor na kung may kagat ng ahas, kung may nag-bulge dito, ano lang pale daw yung gums niya or sa lahat ng head to toe na katawan, wala. Kung may infections ng kagat ng fleas or ticks, kasi may makukuha pala silang sakit doon. Kahit isa lang daw. Iwan ko kung flea or ticks yun. Yung malaki. And nagpa-test din kami ng kung magpapatest daw kayo ng animals nyo is gusto niyo makita kung na poison, kasi post ko din doon sa social media ko na baka na poison. Hindi ako directly yun yung prediction agad. Kasi alam niyo bang meaning ng baka? Kasi ilang beses din kaming binigyan ng aso. At the end, na rat poison, ano pa. Ewan ko kung isang beses or dalawang beses binigyan kami, namatay. Basta leading to poison. Baka na poison ang sinabi ko doon. Kasi nag-vomit daw siya nung bumaba yung kapatid ko ng marami and nagtatai ng medyo may tubig-tubig. Hanggang nag-lead na hindi na siya kumakain and umiinom na naging weak na siya. So pag gusto niyo malaman daw na poison ang iyong pets, mga alaga, is mag-ano kayo ng blood test. Pag sa problem sa organs, etc., sa loob, chemistry test. Basta chem. So, pinaano namin yung dalawa. So, pag sa blood, mas mababa yung red blood cell, mas mataas yung white blood cell. Tapos, para maginawa yung mga taong yun, kung yung 2 AM na yun nakakaiba yung aw-aw. Iwan ko ba kung ano yung salita ng dog na hindi na monitor ng kapatid ko kung ilang oras daw siya nag-ingay ng ganun. Sabi ko nga kung may kasama ka sana, bababa, pero syempre babae siya at mag-isa siya, nakakatakot nga naman. Lalo kung kuan. Pero pag ganun na may napansin ka na kuan, lead to prayer agad sa Diyos. And so bothered din ako ng ilang araw, yun palang mangyayari. Another bankruptcy. Kaya sabi ko nga, dapat maging partner, very ano din sa materialistic world yung financial. Hindi lang marunong mag-respect or loyal, pero sa financial din. Kasi darating talaga tong bankruptcy na to. Hindi lang yun, pati yung dati na gate na ano, alam ko kwento ko yun yung may lasing na bumabak. Hindi ko kasi nilock yun. Tapos sinira niya yung gate. Pinawilding tuloy, gumastos ulit. Lahat ng nangyayari na gustong gawin ng tao,
Tapos mas parang mas ano ko pa talaga yung ano, ay hindi pala, nasasabihin ko ng para mas okay pa yung chismis. Kasi, pero nag-lead ng chaos din lang yun sa physical. Na dahil sa evil eye nila, hindi mo mafo-focus yung ginagawa mo sa buhay mo. Na maglilid ng stress, depression, anxiety, na magkukulong ka at hindi mo nagagawin yung pangarap mo. Parang ganun lang din. Na kaakilap ng physical na ginagawa nila. Mostly yung mga taong arrogant, injut in my insecurities, in envy, in jealousy sa'yo, or kung anong gusto nilang parating sa'yo, or magpapansin, is leading to big problem in physical with you harassing you or financial problem. Na instead sila ang dapat mag-ano nun, ikaw tuloy ang. Pero meron ding big consequences and big karma. Bad yun na darating sa kanila. Kundi pag ganun ang experience mo sa kanila, well, alam mo naman, sabi nga sa Biblia, 10 times fold. Nababalik sa kanila kung anong experience mo sa mga pinaggagawa nila. And I think not only them, but this group of cult is also involved. Parang nagsabay din kasi ilang araw din akong parang inaantok na hindi ko maintindihan. Gumagawa siguro sila ng black magic ritual, voodoo something, na araw-araw ngang may nagwo-welcome na we-welcome sa bahay namin ng demonic, etc. Na parang takot na takot yung aso namin daw na bumaba na sa basement. And takot din magpahawak ng tao hanggang ma-introduce ulit yung touch and differentiating what's safe and not safe people. Kasi yung alam mo ba yung iaangat lang siya na ibang tao yung mag-aangat na maglilid ng ikaw lang din mismo yung ano, kasi laki-laki niya So parang tapos yung vet is sa third floor. So parang okay naman na yung aming si Dave, ang pangalan niya kasi sa really, kasi mas matalino naman sila sa sense yung kung sinong hindi maganda at mabuting tao, mga aso. Kaya nga nakakita din sila beyond more, di ba? And nag-lead ng, yan, anemic, kasi mataas, di ba, yung white blood cell, mababa yung red blood cell. Stress, ang isang dahilan daw nun. Sino bang hindi may stress sa nakakakita ka lagi ng demonic, etc. So, ang ginawa ko na lang doon, kasi no choice na mag-welcome tayo ng ganun na kwan. Dito rin, may purpose din, kaya winelcome din natin sa ibang topic ko din. At yung ngayon, para makilala din natin sila. So, no choice na praying to God for 100% protection and boundaries and limitation. Bilang isang ikaw na tao na nag-welcome na ng progress sa sarili at financial, kailangan mo talaga yun, yung i-pray yung boundaries and limitation na kung anong issue mo sa'yo lang, kung anong issue nila sa kanila yan, sa kanila lang. Kung sino makakasalamuha mo doon sa ginagawa mong progress sa sarili, minsan, both makakaranas nun. Kahit ikaw naman iniiwasan mo, tapos siya, hindi niya tinitignan yung mga actions niya na minsan, nakikisama ka doon sa consequences and bad karma na darating sa buhay niya dahil sa mistakes niya. So, kailangan talaga nating gawin yun yung prayer of limitations and boundaries and adding ourselves from the other people's issues, lalong-lalo kung naglalakad tayo at nag-share tayo at So yes, we have to do that prayer na kung anong issue ng mga borders namin sa kanila lang, kung anong issue namin sa amin lang. Kung ginawa nila tong pagkakamali na to, na yung kasalanan na to, ay sa kanila lang. Hindi tayo maa-add. Kasi business is business nga. Nakakilap na yan sa spiritual and physical. So yun ang ibang naintindihan ko ngayon, na-connect ko. Oo nga naman no. At pati yung alaga natin. So kailangan din niya maranasan, pero prinig din natin siya. So, sana kakayanin niya. So syempre yung daming gamot na binigay. Maraming yung test and nakadextrose siya. Pero home base. So, yung kapatid ko nga nakatuka na si ako dito. So, bahala na sila sa after 3 days. Kasi for sure, involved din yung nag-smear campaign through those messages. Tarot readings, spiritualist, that involving themselves
na siningit nila ang sarili nila dito sa may issue between those kulto na grupo. Meron talaga actually in-involve nila yung sarili nila na they think na by copying the person that they wanted to copy. Like the chosen one na sinasabi nila. Yes, there are chosen from among the chosens. But every chosens has their own task. Pero ang pinili nila yung copycat. So they involve themselves. Let's see if they know how to protect, to gain back their power after nung 3 days na yun. Kasi merong mawawala sa kanila. Hindi natin sa ano na buhay nila, pero malay mo, friendly pa rin naman yung yung darating sa kanila na consequences. Yun lang, malaking meron rin din at shadow work ang gagawin nila sa sarili na at accountability, lalong-lalo kung hindi sila marunong mag-accountable, may pagkakamali talaga sila. At yung peopleness na kung hindi kasi natin masasabi din na kasi aminin man natin, hindi rin kasi perfect yung gift ng human para makita talaga kung may kunwari yung nangyari na yun sa tuig na yun na may tao talagang pumunta through instinct lang, God's intuition, connecting sa mga pangyayari na kung kilala mo yung aso mo kung anong style niya pag merong tao, kung anong style niya kung may nangyayari, kung anong style niya kung and idagdag natin, before daw mangyari yun, may nakita yung kapatid ko ng condom. So, lahat ng isasali ko to ng i-involve ng business, ng about lust, sa kanilang business, is mamalasin yan. Ang alam lang natin is yung mag-i-involve ng third party. Pag nagpo-progress ka sa materialistic world, ilang beses yan napatunayan. Pero yung lust, hindi kasi basta-basta ang lust, kahit sa 10 Commandments. Dapat ginagawa ng mga mag-partner yan na kinasal. Yun pa naman yung parang culture na ina-adapt. And it's toxic and unhealthy. Kasi ginugulo mo lang din yung buhay mo, spiritual and physical. Nagbibigay ka ng kamalasan sa buhay mo na maglilid ng hindi magpo-progress. Lalong pinalakas itong part na to na hinahadlangan mo talaga ang sarili mo. Kasi dati, napakalit darating yung consequences and karma, parang hindi mangyayari. Pero lumalaban siya na mangyayari talaga kung i-involve mo ang ganun, na makikipag-apid na rin yun, third party na rin yun, kahit single ka. Kani-kanino mo binibigay yung sarili mo bilang babae or lalaki para matuto tayo ngayong new beginning na to na binigay ng Diyos sa atin. Dahil sa trabaho na pagbebenta ng laman, parang sila pang marunong mag-accountable na, oo, namin mali itong ginagawa na to kasi dahil sa hirap ng buhay at ganito ganyan, ang feeling namin is madumi na kami. Sila pang marunong, pero yung pressure lang na tayong tao na tumitingin sa kanila at ginajudge sila, nagko-condemn sa kanila na bakit ganyan yung trabaho mo, yun lang yung nagbibigay ng pressure na hindi magandang pakiramdam sa kanila. Pero hindi rin natin tinitingnan na mas okay pa nga sila sa akin, mas okay pa sila humihingi ng bayad yung iba dyan basta free na kung sino-sino man lang na ginagawa ang one night stand, etc. Parang pagkakaintindi ng ganit ngayong generation, is yung pagde-date is dapat merong ganun agad. No. Dapat kilalanin ang isa't isa dapat. Alam ko meron yung notion nila na kung makilala nila ako, ganito ganyan, na madaling makuha, well, kasi ganito ganyan, sabihin mo ng hindi maganda, mataba, old age na, malapit na sa old age, naamin ko yan, sorry to say. Wala kasi ako nung validation na tumatanda na ako, anong gagawin ko, kung anong darating, sige, uuna ako. Yung pangit ko, ang taba ko, may magkakagusto pa rin ba sa akin kung may darating na dyan? Sige. Yung sige ng sige, rush. May kapansanan ka man minsan dahil sa may distort sa mukha or sa katawan,
if may dumating sa kanila na lalaki, lalong-lalo kung may mukha or itsura na tinatawag nila, oo, 'di ba? Pero pag sinaktan kanila, pinirahan kanila, or para may masabi lang na meron kang partner katulad ng iba, kasi yung iba is mas pinipraise kanila kung may partner ka, 'di ba? Lalong-lalo kung isa ka sa circle ng, so kailangan mo talagang tingnan din mabuti kung sino magiging kaibigan mo, yung sa paligid mo, environment, be wise na tinatawag nila. Ako, wala akong pakialam kung kinukutya nila akong tumatanda na, or kahit hindi kinukutya, kundi bakit hindi ka pa nag-asawa, bakit ganito, ganyan. Sabi ko nga, I welcome that relationship kung meron yung mga, sinabi kong 7 na yun. At least 3 or 3.5 or 4, 5, 6. Kasi mahirap na. Mas maganda yung peace of mind. Na ngayon na nakilala ko yung talagang unconditional peace of mind na binigay ng Diyos. Oh my gosh. Mas pipiliin ko yun. Kaysa yung problema na ipupupok ko sa ulo ko. And okay lang din naman na i-welcome natin ang partner na willing. Maging ikaw na healed. Kasi balak ko din naman pag galing siya sa karmic family lang din, or kahit galing siya sa family na ang background is family oriented, or nakilala ang Diyos, kasi meron yung family na always sinasama nila yung anak nila, pamilya sa simbahan, di ba? Maka-Diyos na tinatawag nila. Meron pa rin naman pagkakaiba yung, for sure may pagkakaiba talaga yung yung ganito na sitwasyon sa ganun. Meron pa rin sila matutunan at matututunan. And sabi ko bakit sa post ko din sa Facebook na insecurities envies in jealousy. Kasi for sure ito, yung mga messages natin, at pag magsimba ka, parang naiba din yung nila eh. May mga nagmumonitor din na ganun na preachers. Nag-iba din kung paano sila mag-preach. Tapos may tutukuyin silang isang sitwasyon na sinabi mo, na naling sa'yo. Tapos mag-post sa kanila na naiinit ang ulo. Tapos uusok ang ilong na. Parang yun yung sinasabi nila, ha? Wow! Tapos malalaman nila na hindi nila kayang gawin. For sure, napapansin niyo yung mga ganun na senaryo na parang ginawa nyo, tapos ginawa din yung nung preacher, or may nabanggit siyang sitwasyon, tapos nilink niya sa biblical verses. Maglilid talaga ng yan. Hindi yan ibig sabihin, hindi yan totoong Christian or anumang klaseng religion. Hypocrisy ang tawag dyan. Kasi bakit ka naman mai-invade? Wala namang binanggit yung preacher na pangalan. Sitwasyon lang naman. And always pumupunta naman sa grace, image ng Diyos. iwan ba natin kung kuwan? Ala, yung bilbil ko naipit. Nadamay tuloy tayo, no? Kasi, excuse me, yung mga yon nagmumonitor ng hindi maganda sa buhay. Mga ganong tao. Hindi talaga nila tinitingnan yung ikakabuti ng lahat. Yung selfish, which is, siya parang kinikilala ako. Kaya todo sila papansin sa ibang tao. Or minsan, ikaw ang maggugo towards sila sa'yo, at gagawa sila ng paraan na masasabi nilang, o di ba? Isa ka lang din naman palang taong makasalanan. Pero hindi nila sasabihin na katulad ko. Makasalanan na katulad ko. Yung hindi marunong mag-accountable, hindi na kayang gawin yun. Accountability ang tawag dun eh. So, I hope you understand these messages na ang example ko is itong sitwasyon na nangyari sa amin. Iwan ko ba, lahat ng gagawin na lang namin na kunting is parang nahahadlangan. Ilang beses na nagpatayo ng business. Maya-maya parang may kumahadlang.
hindi lang sa physical, pero may beyond more na meaning. Kahit na lamang kung, okay, may experience natin yan para for more bigger stages. Pero lagi na lang, OMG. Pero still, praying naman na kasi hindi natin maiwasan yung ganyang complain. Kahit nino man, walang taong hindi nag-complain. Kahit nga mayaman, for sure meron. Sa boredness na nararanasan nila. Kaya nakakagawa sila ng para maano nila yung boredness nila, hindi maganda sa kapwa nila. Na yung laro na yan, naka-involve pa ng buhay ng tao. Para yung darating na consequences or bad karma sa mga taong yun is hindi maganda. Pero lagi na lang ganun na sitwasyon na kailangan mo munang lumugmok sa kahirapan o suffering bago ano. Well, kung ganun nga ang proseso, well, God, I hope, even in financial, hindi lang spiritual. Kasi kahit anong problemang dumating, actually, kung inayos mo na yung sarili mo, yung unconditional peace of mind, yung andyan at andyan pa rin, na feeling mo meron talagang God provides. Pero darating ulit yung knowing na lagi na lang, dapat pati sa financial, God, yung problema mo na nga to, tapos may darating pa na another financial expenses, tapos may dumagdag pa na problema sa emosyonal, and meron pang problema sa spiritual, meron pang problema sa loob ng bahay, may problema ka pa sa kapitbahay, may problema ka pa sa community, may problema ka pa sa buong mundo, may problema ka pa sa, wow, bongga, buhay ano, pero maayos yan. Naglalaban lang talaga ang kasamaan at kabutihan. So, pinipilit ng kabutihan ang gawin lahat. Pero pinipilit ng ano ba yan? Kamalasan tuloy sa isip ko. Yung kasamaan na binabalik yung sarili eh. Kasi parang dati di ba nananalo si kasamaan? Ngayon, for sure, pag hindi ngayon, next generations, hindi na mananalo si kasamaan. Ay, 100%. Pray natin yan for the protection of that kabutihan and katotohanan, yung totoong katotohanan na mangyayari. Kahit maraming tao na hindi pa naniniwala na mayroong Diyos talaga.